Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. May problema sa pag-iisip, pinatay ng dalawang lalaki. Pamamaslang sa video huling-huli. Alamin sa Kilos Pronto. Napagbintangan ho, nagnakaw ang isang mentally challenged po sa Caloocan. Pero imbis na pagsabihan o siguro po ay ipapulis, siya po ay binugbog at binigti hanggang siya po ay mamatay. Ang kanya po masaklap na pinagdaanan, nasa pulpo, lahat po yan sa CCTV. Panoorin po natin. Pero yung saktan, lulang patay ng kapatid ko, hindi siguro tama. Ginawa nilang hayop. Okay lang sana kung sinaktan din sila eh. Sana sinaktan din lang nila. Mag-alas 2 sa madaling araw, 1 ng Disyembre ngayong taon, makikita sa kuha ng CCTV ng Barangay 112 Caloocan City ang lalaking ito na kinilalang si William Bautista alias Willie. Siya ay 56 anyos at residente ng Barangay 123 ng parehong lungsod. Sa video, palakad-lakad sa kabaan ng 6th Avenue si Willie. Ilang saglit lamang, umupo na siya sa bangketa. Maya-maya pa, isang lalaki ang dumating at tila nagmamasid sa mga kilos ni Willie. Makalipas lamang ang ilang minuto, may kasama na siya at pinuntahan nila si Willie. Sa video, makikita na nag-uusap ng tatlo nang biglang sinundan ng pananampal, pananadyak at panunutok sa kaawa-awang si Willie. Nakatakbo si Willie sa kanilang pananakit pero muli nilang naabutan si Willie at muling ginulpi. Sa mga sumunod na kuha ng CCTV, ang lalaking nakasumbrero na lamang ang kasama ni Willie. Pero nakatali ng leeg ni Willie habang hawak-hawak na lalaking nakasombrero ang dulo ng tali o palakad ang dalawa papuntang kanto ng B. Serrano Street at 6th Avenue. Sa ibang kuha ng video ng CCTV, mapapansin ang pag-uga ng punong ito. Ilang sandali lamang ay natigil ang katakatakang paggalaw ng puno. Dito na muling nasilayan ng lalaki na una na nakitang sinasaktan si Willie. Ngunit mapapansin na hindi na nito kasama ang biktima. Ang misteryosong pagkawala ni Willie, sinundan ang pagkakatagpo ng malamig niyang bangkay sa naturang lugar. Ayon sa resulta ng post-mortem examination na isinagawa sa labi ni Willie, asphyxia by neck ligature o pagkakasakal gamit ang isang bagay ang ikinamatay nito. Talagang hindi ko maipaliwanag pero dapat sana kung ano sana nangyari sa kapatid ko, dapat mangyari din sa kanila. Pero ayokong ilagay sa kamay ko mga batas. Dahil may takot ako sa Diyos. Mas hindi raw matanggap ng pamilya ang sinapit ni Willie dahil alam naman daw sa kanilang lugar na may sakit sa pag-iisip ang biktima. Kuya Willie is the eldest. Siya ang pinakamatanda sa magkakapatid. Bali, simula sa pagkabataan niya, medyo nagkaroon siya ng depresya sa pag-iisip. Gawa ng ambisyon niya. So, ang naging way ng buhay niya, kalsada, yun, kalabit pengi. Pero kahit ganun, hindi siya mahilig manakit ng tao. Meron sigurong time na pag sinusumbong siya, pero hindi naman siguro umaabot sa sukdo lang gusto niya talagang manakit. Matagal na raw palaboy-laboy si Willie at kailanman daw ay hindi ito naging problema sa lugar. Matagal na. Pero hindi mo masasabing pinabayaan namin siya. Hindi naman namin kasi pwedeng gawin yung ginagawa ng iba na ikadena siya. Saka hindi naman siya talaga nananakit eh. Ilang beses pa rin namin siyang dinala sa Mandaluyong, National Center for Mental Health. Meron pang ipinarehab namin yan para gumaling lang. Pero hanggang doon lang ang kaya namin. Wala naman kami sapat na kayamanan para
talagang matustusan yung kung ano man ang pangangailangan niya para gumaling siya. Sa abot ng aming makakaya, hindi mo masasabing pinabayaan namin siya. Hindi naman alam naman record dito sa amin yan. Nakaw or ano, wala. Okay naman yung bata niya, yung tao niya. Bukas sa Kilos Pronto Crime Desk, alamin kung sino-sino ang mga taong nasa likod ng pagpatay kay Willie at ano nga ba ang kanilang motibo upang paslangin ang walang kalaban-laban na biktima. Grabe itong ginawa, Ben. Parang lumalabas sila ang may sira sa ulo, itong mga suspect na ito. Pinatulan nila itong may kapansanan. Ako kasi, Lex, hindi ko na maantay yung part 2. Kung sakaling ito'y pag-alagala pa itong mga potok sa buhong pendeho na to. Eh, siguro sa CCTV makikilala sa lugar kung sino itong mga kumag na to. Tagaan nyo sa bato. Pag isa lang nahuli sa inyo, bibisitahin ko kayo sa presinto ko. Anong ginawa nyo? Hindi ko na sasabihin. Tatalikod na lang ang pulis pag ako pumasok. Tagaan nyo sa bato. Sobrang ginawa nila. At para ho tulungan ang pamilya ho ni Willie, nasa linya ngayon ho ng telepono si Engineer Oliver Hernandez. Siya po ang City Administrator po ng lungsod ng Caloocan. Engineer Oliver, magandang gabi ho. Si Alex Santos po. Kasama ko po si Ben Tulfo. Ito pong Kilos Pronto. Live po tayo sa UNTV, sir. Good evening. Engineer? Wala si Engineer. Anyway, siguro nakarating na rin ito sa tanggapan ho ni Mayor Malapitan. Hindi niya ito palulusutin. Ito pong ginawa dito kay Willie. Kita nyo naman po, kaawa-awa ho. Kahit na ho may ginawa ho yung masama, pwede naman ho ninyo pagsabihan at hindi ho ninyo lalapatan po yan ng suntok. Tadyak, nakita nyo naman pong ginawa ng mga suspect nito. Kumanda kayo. Okay. Nangako naman tulungan itong City of Caloocan, itong pamilya ni Willie na pagpapalibing. I know for a fact na mabait na mayor to si Malapitan. Yes. Madaling lapitan. Yun, si Malapitan. Oh. Okay, bukas po antabayanan nyo po ang part 2 po niyan. Malalaman na ho natin itong dalawang kumag nito na pasuray-suray pa. Akala ninyo, rason ninyo na lasing kayo nakagawa kayo ng krimen. Hindi bukas, antabayanan nyo.